Sa loob ng libu-libong taon, ang kwento ni Noah's Ark ay tiningnan ng marami bilang isang alamat ng pananampalataya at kaligtasan. Isang moral lesson tungkol sa pagsunod sa Diyos sa gitna ng trahedya. Pero ayon sa mga modernong archaeologist at engineer, may mga kamakailang tuklas na nagpapakita na baka hindi lang ito isang symbolic story, kundi isang totoong makasaysayang pangyayari na may matinding scientific basis. Ang mga natagpuang ebidensya sa mga bundok ng Ararat sa Turkey, pati na rin sa mga sinaunang tala at clay tablets ng iba't ibang kultura ay nagpapahiwatig na maaaring may malawak na global flood nga talagang naganap. Pero ang mas nakakagulat, ayon sa mga engineer, napaka-advance talaga ng disenyo ng arka. Halos kapantay ng mga modernong barko pagdating sa stability, ventilation at waste management. Hindi ito basta simpleng bangka. Ang arka ni Noah ay maituturing na obra ng sinaunang engineering. Itinayo sa panahong walang kuryente, walang crane at walang heavy machinery. Pero kahit ganon, kaya nitong harapin ang pinakamalalakas na bagyo at pinakamalalaking alon sa kasaysayan ng mundo. Sa video na ito, tatalakayin natin kung gaano kaganda, ka-organize at ano ang loob ng Noah's Ark. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat. At ngayon, simulan na natin. Engineering the Ark, the remarkable construction of Noah's vessel. Sa aklat ng Genesis chapter 6 verse 15, binigyan si Noah ng eksaktong sukat ng Diyos. 300 cubits long, 50 cubits wide at 30 cubits high. Kapag isinali nito sa modernong sukat, aabot ito sa 443 feet ang haba, 74 feet ang lapad at 44 feet ang taas. Kasing haba ng isang American football field at kasing taas ng 4 na palapag na gusali. Mas maliit man ito sa mga modernong cruise ship na umaabot sa 951 feet. Pero kinikilala ng mga naval engineer ngayon na perpekto ang proportion ng ark, maging sa balanse ng haba, lapad at taas. Kaya napakatatag nito kahit sa pinakamatitinding alon. Ngunit isipin mo ito, si Noah na nasa 600 years old na noon ang namuno sa napakalaking proyektong ito. Tinulungan lang siya ng 3 anak, sina Shem, Ham at Japhet, kasama ang kanilang mga asawa. Wala silang mga crane, power tools o kahit anong makabagong kagamitan. Lahat ay ginawa sa kamay, dahan-dahan at may kahangahangang tiyaga at talino. Ang ginamit nilang materyales ay tinawag sa Biblia bilang gopher wood, isang uri ng kahoy na hanggang ngayon ay misteryo pa rin. Ayon sa mga eksperto, posibleng ito ay cypress o cedar o baka isang uri ng punong kahoy na ngayon ay wala na. Ngunit kilala noon sa tibay at resistensya sa tubig. Ipinapakita nito na may malalim na kaalaman si Noah sa mga katangian ng kahoy at sa kung paano ito tatagal sa dagat. Ang mas kamangha-mangha pa, itinayo nila ito sa isang lugar na walang karagatan, malayo sa anumang malaking tubig. Para sa mga marino, parang walang logic doon. Pero ipinapakita lang nito kung gaano kalalim ang pananampalataya ni Noah. Nagtayo siya ng barko sa disyerto dahil iyon ang sinabi ng Diyos. The design and engineering. Ayon sa mga pag-aaral ng modernong naval engineers, ang ratio ng haba at lapad ng ark, 6:1, ay eksaktong proporsyon na ginagamit din ng mga modernong barko para manatiling matatag sa gitna ng malalaking alon. Ibig sabihin ang disenyo nito ay advanced, parang gawa ng mga profesional sa arkitektura ng dagat ngayon. Sa loob ng ark, posibleng may mga longitudinal at transverse beams. Ibig sabihin mga patayo at pahalang na haligi na nagbibigay ng dagdag na lakas at matibay na pagkakahati sa loob. Ang ganitong sistema ay katulad ng ginagamit sa mga modernong barko ngayon para hindi madaling mabali o mapunit ng alon, para naman hindi tumagas ang tubig na pinahiran ng buong labas ng ark ng bitumen. Isang uri ng makapal at madikit na langis na ginagamit na noon pa bilang waterproof sealant. Ito ang dahilan kung bakit nanatiling selyado ang barko sa kabila ng matinding ulan at baha sa loob ng ilang buwan. Animal transport. Isa sa mga pinakamatinding tanong tungkol sa arka ni Noah ay ito. Paano kaya niya naipasok ang lahat ng hayop sa buong mundo sa loob ng isang napakalaking barko? Sa isip ng karamihan, parang milyon-milyong hayop ang sakay ng arka. Pero ayon sa mga modernong pag-aaral, hindi pala ganoon karami. Tinaya ng mga researcher na humigit kumulang 6,800 lang ang kabuuang bilang ng mga hayop na isinakay. Mas kaunti kaysa sa madalas nating isipin. Ang dahilan ay simple. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng biblical kinds
at ng species na ginagamit ng mga siyentipiko ngayon. Sa orihinal na wikang Hebrew, ginamit ang salitang min na tumutukoy hindi sa bawat species kundi sa pamilya o pinagmulan ng mga hayop. Halimbawa, ang canine kind ay hindi lang tumutukoy sa aso. Kasama na rito ang pinagmulan ng mga aso, lobo, fox at coyote. Ibig sabihin hindi kailangang magdala ni Noah ng bawat uri ng aso. Sapat na ang mga magulang o unang pinagmulan ng bawat lahi. Ayon sa mga taxonomic studies, may tinatayang 1,000 pangunahing uri ng mga hayop sa lupa at himpapawid na kailangang iligtas. Dahil inutusan si Noah na magdala ng tig-isang pares ng bawat uri, lalabas na mga 2,000 na hayop lahat-lahat. Pero dahil may espesyal na utos na magdala ng 7 pares ng mga clean animals, yung ginagamit para sa handog at pagkain, tumaas ang bilang sa humigit kumulang 6,800. Napakatalino ng sistemang ito. Hindi kailangang isama ang mga insekto, hayop sa dagat o mga halaman dahil kaya nilang mabuhay sa tubig o sa labas ng arka. Halimbawa, ang mahigit 400,000 species ng beetles ngayon ay maaring nanggaling lang sa ilang pinagmulan na dinala sa arka. Isa pang kamanghamanghang bahagi ng kwento. Ayon sa Biblia, ang mga hayop mismo ang lumapit at pumasok sa arka ng kusa. Ipinapahiwatig nito na may kakaibang paggalaw o migratory behavior na pinangunahan ng Diyos mismo. Kaya hindi na kailangang hulihin pa ni Noah ang bawat isa. Sa loob ng arka maayos ang organisasyon. Hinati ito sa 3 palapag, ang pinakailalim para sa malalaking hayop, ang gitnang palapag para sa mga katamtamang laki, at ang pinakataas para sa maliliit na hayop at mga ibon. May kanya-kanyang seksyon din bawat uri. Ang mga carnivore ay hiwalay sa mga herbivore para maiwasan ang gulo, ang mga reptile at amphibian ay may lugar na may kontroladong klima, at ang mga ibon ay may mga kulungang nakataas sa itaas ng barko. Sinasabing karamihan sa mga dinalang hayop ay mga juvenile o batang edad. Mas maliit, mas madaling alagaan, at mas kaunti ang kinakain. Kahit ang mga dinosaur na madalas isipin ng mga tao na napakalaki ay maaring mga mas bata at mas maliit na bersyon lang ang isinama. Ang matalinong pagpili ng mga ancestral kinds ay nagpapakita ng napakataas na antas ng planning at foresight. Sa katunayan, pinapatunayan din ito ng mga modern genetic studies na posibleng magmula ang lahat ng kasalukuyang hayop sa iilang magulang lamang, sa pamamagitan ng mabilis na pagdami ng mga uri pagkatapos ng baha. At isipin mo, 8 lang silang tao ang nagpatakbo ng lahat. Si Noah, ang kanyang asawa, 3 anak at mga manugang. Sila lang ang nag-alaga sa halos 7,000 hayop sa loob ng mahigit 1 taon. Isang hindi kapani-paniwalang operasyon na nagpapakita hindi lang ng talino at disiplina, kundi ng direktang patnubay ng Diyos. Feeding system. Isa sa mga pinakaimportanteng bahagi ng arka ay ang feeding system, o ang paraan kung paano napakain ni Noah ang libo-libong hayop sa loob ng mahigit 1 taon. Ayon sa mga archaeological at historical studies, ang arka raw ay may mekanismong maituturing ngayon na semi-automatic system. Isang uri ng maagang bersyon ng automated feeding na ginagamit din sa mga modernong livestock farms. Sa loob ng arka, nakalagay ang malalaking banga o jar na gawa sa clay. Bawat isa ay may bukasan na kontrolado ang labas ng pagkain at tubig. Nakaayos ito ayon sa uri ng hayop, kaya bawat enclosure ay may sariling supply na hindi kailangang mano-manong pakainin araw-araw. Ang susunod na malaking hamon ay kung paano mapapanatiling sariwa ang pagkain sa loob ng mahigit 1 taon. Batay sa lumang mga tala, gumamit daw si Noah ng iba't ibang conservation techniques tulad ng solar dehydration o pagpapatuyo gamit ang araw, dry storage o paglalagay sa tuyong imbakan, at sealed containers o mahigpit na selyadong lalagyan upang maiwasan ang pagkabulok ng pagkain. Kasama sa food inventory ang grains, high-dried fruits at seeds na maingat na pinili para makasustento sa iba't ibang klase ng hayop, mula sa maliliit na ibon hanggang sa malalaking mamal. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahirap na aspeto ay waste management, ang paghawak sa toneladang dumi ng hayop araw-araw. Tinatayang gumaabot ito sa ilang tonelada ng dumi kada araw. Kaya naman, ang disenyo ng sahig ng arka ay bahagyang pahilis upang automatikong dumaloy ang dumi papunta sa mga kanal na konektado sa central reservoir sa ibabang palapag. Mula roon, may mga sluice gates, maliit na kontroladong bukasan, para maipon at maialis ng ligtas ang dumi palabas ng barko.
Sa loob ng arka, ang tanging pinagkukunan ng liwanag ay oil lamps na gumagamit ng olive oil o animal fat bilang fuel. Araw-araw itong pinapanatili ng pamilya ni Noah upang may sapat na liwanag sa loob ng 3 palapag ng sasakyan, lalo na sa gabi. Ang tahanan ng pamilya ni Noah ay nakahiwalay. Marahil nasa ikatlong deck, malayo sa amoy at ingay ng mga hayop. Dito nakatira ang 4 na mag-asawa. May kaunting privacy sa gitna ng kanilang napakahabang paglalayag. Mayroon ding hydraulic system o sistema ng pagkolekta ng ulan at paglinis ng tubig. Ang tubig ulan ay iniipon at pinapadaan sa mga layers ng buhangin at uling, isang sinaunang paraan ng filtrasyon na ginagamit na noong panahon pa ng mga Persyano at Ehipto. Pagkatapos nito, ang malinis na tubig ay ipinapadaloy sa mga channel at tubo na gawa sa bambu o kahoy. Araw-araw may istriktong schedule ang pamilya. Inspeksyon ng mga hayop, pagre-refill ng pagkain, paglilinis ng mga enclosure, pag-aalaga ng ilawan at paghahanda ng pagkain para sa kanilang sarili. Walang pahinga ang rutang ito sa loob ng 370 araw. Isang buong taon ng disiplina at tiyaga. Para sa oras gumagamit sila ng simpleng markings sa kahoy o talaan sa parchment bilang kalendaryo upang matandaan ng eksaktong bilang ng mga araw ng baha. Ang pagkain naman ng pamilya ni Noah ay simple: grains, legumes, dried fruits at unleavened bread. Bagamat paulit-ulit sapat ito para sa kaligtasan at kalusugan nila. Ngunit hindi lang init at pagod ang kalaban nila, pati ingay. Isipin mong nasa loob ka ng isang higanting barko na puno ng libo-libong hayop, tunog ng alon, ulan at kalabog ng kahoy sa bawat hampas ng hangin. Ang ganitong sound environment ay napaka-intense at nangangailangan ng matinding resilience at lakas ng loob. Sa kabila ng lahat ng iyon, tumagal ang sistemang ito ng higit sa 1 taon nang walang kahit anong modernong teknolohiya. Ito ay nananatiling isang pambihirang halimbawa ng ancient engineering at ng katalinuhan sa pamamahala ng limitadong resources. Ang kaligtasan ng lahat ng hayop sa loob ng arka ay patunay ng kahusayan ng disenyo. At ayon sa pananampalataya, malinaw na may divine guidance sa bawat bahagi ng planong iyon. Ang disenyo ng arka ni Noah ay hindi talaga basta-basta barko. Sa itaas ng istruktura nito ay may isang espesyal na bukasan na tinatawag sa Hebrew na sohar. Humigit kumulang 1 cubit ang taas o halos 1.5 talampakan kung i-convert sa modernong sukat. Matatagpuan ito sa tamang posisyon upang makabuo ng natural convection current. Ibig sabihin, kusa itong lumilikha ng daloy ng hangin mula sa ibaba paakyat sa itaas. Kaya tuloy-tuloy ang palitan ng sariwang hangin sa loob ng arka. Ang ganitong disenyo ay napakamakabago para sa panahong iyon at napakahalaga upang mabuhay ang libu-libong hayop sa isang saradong espasyo. May mga patayong dak o lagusan ng hangin din sa pagitan ng mga dingding na tumutulong upang maikalat ng pantay ang malamig na hangin sa 3 palapag ng barko. Dahil dito, nagkakaroon ng tinatawag na chimney effect, isang natural na paraan ng pagpapalit ng hangin kahit walang anumang makina. Sa ganitong paraan, hindi na kailangan ng artificial system upang manatiling preskong huminga sa loob. Pagdating naman sa tibay, kahanga-hanga rin ang structural resilience ng arka. Kahit harapin nito ang matinding unos at malalaking alon, nanatiling matatag ang pagkakayari nito. Bagamat madalas tinutuligsan ng ilan ng hugis nitong parisukat at hindi streamlined gaya ng mga modernong barko, sa katotohanan, ang ganitong hugis ang nagbibigay ng pinakamataas na stability sa magulong dagat. Ang sukat nitong 6:1 ratio ng haba laban sa lapad ay nagre-resulta sa mababang center of gravity, kaya napakababa ng posibilidad na tumaob ang barko kahit gaano kalakas ang alon. Sa loob may mga beam o suporta na nakahaba at naka-crosswise. Parehong disenyo na ginagamit pa rin sa mga barkong pandagat ngayon. Ang ganitong cellular structure ay nakatutulong upang pantay na maipamahagi ang puwersa ng alon kaya hindi agad napupunit o nababasag ang kahoy. Bukod pa rito, ang labas ng arka ay pinahiran ng bitumen, isang uri ng natural na alkitran na ginagamit pa noon bilang waterproof sealant. Bukod sa pagprotekta laban sa tubig, pinapalambot din nito ng bahagya ang kahoy upang mas makaya nitong sumipsip ng impact nang hindi nababasag. Isa pang detalyeng madalas hindi napapansin ay ang pagkakaroon ng espesyal na kompartamento para sa mga reptile at amphibian. Ibig sabihin, may malinaw na pag-unawa si Noah sa biological needs ng bawat uri ng hayop. Ang mga kwartong ito ay may microclimate control, natural na sistema ng halumigmig at temperatura.
Ang mga reservoir ng tubig na maayos na inilagay sa paligid ay nagbibigay ng mas mamasamasang hangin, habang ang mga may ventilasyon ay nananatiling tuyo, depende sa pangangailangan ng mga hayop. Ngunit hindi lang init at amoy ang hamon, pati ang ingay. Isipin mong nasa loob ka ng napakalaking kahoy na barko na puno ng libo-libong hayop na umuungal, kumakahol at lumalakas ang tunog sa bawat hampas ng alon. Ang acoustic environment sa loob ng arka ay halos hindi na matiis. Ayon sa mga pag-aaral, maaaring umabot sa 85 decibels ang ingay, katumbas ng isang modernong pabrika. Sa loob ng 370 days ng kanilang paglalakbay, kailangan ni Noah at ng kanyang pamilya ng matinding mental strength at disiplina. Para makayanan ng hirap, gumawa sila ng maayos na schedule, maingat na hinati ang mga gawain at pinanatili ang tamang oras ng pahinga. Ang kanilang silid ay nilagyan ng mga materyales na sumisipsip ng tunog, marahil mga tela, dayami at kahoy, upang kahit papaano ay magkaroon ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan. At nang dumating ang 40 days and 40 nights ng tuloy-tuloy na ulan, sumagad sa sukdula ng takot at hirap. Halos hindi na mapigil ang kulog, kidlat at alon na bumabangga sa arka. Sa panahong iyon, tanging pananampalataya at matatag na pag-iisip ang sandata nila laban sa matinding takot. Ang paglapag ng arka sa bundok ng Ararat, ang hudyat ng pagtatapos ng kakaibang paglalakbay na ito. Maging ang pagbaba ng mga hayop ay ginawa ng maayos at may sistematikong pagkakasunod na parang bahagi pa rin ng orihinal na plano ng Diyos. Kapansin-pansin na lahat ng sistemang bumubuo sa arka, mula sa ventilasyon, structural stability, climate control hanggang sa psychological management ng pamilya, ay gumana ng perpekto sa loob ng higit isang taon kahit walang modernong teknolohiya. Ang ganitong antas ng teknikal na pagkakagawa ay mahirap ipaliwanag sa pamamagitan lamang ng karunungan ng tao. Kaya't para sa marami, malinaw ang palatandaan ng divine guidance. Ang kamay ng Diyos mismo ang umakay sa bawat detalye ng disenyo ng arka. Food conservation. Lahat ng uri ng genetic diversity o pagkakaiba-iba ng lahi ng mga hayop at tao na nakikita natin ngayon ay nagmula sa mga pares ng nilalang na iniligtas sa loob ng arka. Kasama rito ang 8 tao na nakaligtas, si Noah, ang kanyang asawa, ang 3 niyang anak at ang kani-kanilang mga asawa. Pero madalas itanong ng mga scholar, bakit tila may magkasalungat na utos sa Biblia tungkol sa bilang ng mga hayop na dapat isama? Sa Genesis chapter 6 verses 19 to 20, nakasulat na dapat magdala si Noah ng tig-2 hayop ng bawat uri. Pero sa Genesis chapter 7 verses 2 to 3, sinabi naman na tig-7 pares ng mga hayop na tinatawag na clean animals o mga hayop na malinis ayon sa batas ng Diyos. Ayon sa mga eksperto sa wikang Hebreo, walang kontradiksyon dito. Ang pangkalahatang utos ay magdala ng 1 pares ng bawat uri. Pero para sa mga clean animals, dapat 7 pares dahil ito'y gagamitin para sa handog at pagkain pagkalipas ng baha. Ang pagkakaiba ng clean at unclean animals o malinis at maruruming hayop ay naging malinaw pa lang sa panahon ni Moses, pero kinikilala na ito ni Noah noon pa man. Nung panahon bago ang baha, ang dieta ng tao ay puro halaman ayon sa disenyo ng Diyos. Walang karne, walang dugo, purong vegetarian diet. Habang nasa loob ng arka sa loob ng 370 days, nabuhay ang pamilya ni Noah sa mga pagkaing pinatuyo at inimbak, gaya ng butil, munggo, pinatuyong prutas at iba pang gulay. Ginamit nila ang mga teknik ng food preservation tulad ng solar dehydration, sealed containers at dry storage upang tumagal ng mahigit 1 taon. Sa ganitong paraan nanatiling sapat ang nutrisyon para sa lahat ng tao at hayop sa buong paglalakbay. Pagkatapos ng baha, nagbago ang lahat. Sa Genesis chapter 9 verse 3, sinabi ng Diyos kay Noah, "Every moving thing that lives shall be food for you." Ito ang unang pagkakataon na pinayagan ng Diyos ang pagkain ng karne. Mula rito naging omnivorous ang tao. Ibig sabihin kumakain na ng parehong halaman at karne. Ngunit hindi ito simpleng pagbabago. Dahil orihinal na nakasanayan ng katawan ng tao ang pagkain ng halaman, kinailangan nitong mag-adjust sa pagproseso ng protina mula sa karne. Maaring mabagal at mahirap sa simula ang prosesong ito para sa unang henerasyon ng mga kumain ng karne. Sa pananaw ng teolohiya, ang pagbabagong ito ay divine concession, isang pagbibigay daan ng Diyos sa bagong kalagayan ng mundo. Matapos ang baha, nagbago ang klima, lupain at kondisyon ng kapaligiran, kaya't kailangan ng bagong paraan para mabuhay.
Pinayagan ng Diyos ang tao na kumain ng karne bilang tulong sa kaligtasan, hindi bilang orihinal na layunin. Maging ang modern nutritional science ay nagpapatunay na nananatiling herbivorous sa disenyo ang katawan ng tao. Mahaba ang bituka, walang matutulis na kuko, may mga molar teeth para sa paggiling ng pagkain, at mas mababa ang hydrochloric acid kaysa sa mga tunay na hayop na kumakain ng karne. Ipinapakita nito na ang pagkain ng karne ay bagong yugto sa kasaysayan ng tao, hindi ang simula. Ang pagbabagong ito ay naging simbolo ng pagkala sa orihinal na kalagayan ng tao sa Eden at nagmarka ng bagong era sa ugnayan ng sangkatauhan, kalikasan at ng Diyos mismo. Bilang tanda ng bagong kasunduan, ang bahaghari ang itinakda ng Diyos, isang pangako na hindi na muling lilipulin ng tubig ang buong daigdig. At kung nais mong ipagpatuloy ang pag-unawa sa mga hiwaga ng banal na kasulatan, huwag mong kalimutang panoorin ang susunod na video kung saan ibinubunyag natin ang mga sikreto ng pinakamalalaking konstruksyon sa Biblia at ang mga kababalaghan ng ancient engineering na hanggang ngayon ay patuloy pa ring nagpapahanga sa agham at sa ating pananampalataya. Navigation and Orientation System. Isa sa mga pinakamalaking misteryo ng kwento ni Noah ay kung paano niya na-navigate ang napakalawak na dagat matapos magbaha sa buong mundo. Sa loob ng halos 370 na araw, walang lupang makikita, walang landmark at walang kompas. Ngunit nanatiling ligtas at buo ang arka hanggang sa dulo ng paglalakbay. Ayon sa ilang biblical engineers at modern researchers, posibleng hindi talaga idinisenyo ang arka para lumayag gaya ng karaniwang barko, kundi para lumutang ng matatag anuman ang direksyon ng alon. Ang hugis nito, may 6:1 ratio ng haba at lapad, ay sadyang ginawa para manatiling balanse kahit sa gitna ng malalaking alon. Sa madaling sabi, hindi kailangang marunong magmaneho si Noah. Kailangan lang niyang magtiwala na ang direksyon ay itinakdanan ng Diyos mismo. Pero kung titingnan mula sa pananaw ng mga ancient navigators, posible ring ginamit nila ang mga bituin sa langit bilang gabay. Noon pa man, bago pa maimbento ang kompas, ginagamit na ng mga mandaragat ang mga bituin tulad ng Polaris o North Star upang matukoy ang hilaga at timog. Kapag malinaw ang langit, maaaring ito rin ang naging natural na kompas ni Noah at ng kanyang pamilya. May iba namang mga eksperto na naniniwala na ang sohar o ang bukas na bahagi sa itaas ng arka ay hindi lang para sa hangin at liwanag, kundi maaari ring observation deck. Dito, natatanaw nila ang mga ulap, direksyon ng hangin at liwanag ng araw. Mga simpleng palatandaan upang malaman kung papunta na sila sa kalmadong bahagi ng mundo. Ngunit sa dulo, higit pa sa anumang sistema ng pag-navigate, ang tunay na dahilan ng kanilang kaligtasan ay hindi teknolohiya, kundi divine guidance. Ang direksyon ng arka ay hindi pinili ng tao, kundi ng Diyos. At ito mismo ang naging simbolo ng ganap na pananampalataya ni Noah. Kahit hindi niya alam kung saan siya dadalhin, naniwala siyang darating din sila sa tamang lugar, sa tamang oras. Environmental impact after the flood. Pagkatapos ng dakilang baha, tuluyang nagbago ang mukha ng mundo. Hindi lang mga bundok at ilog ang naapektuhan, kundi pati klima, ekolohiya at istruktura ng lupa sa buong planeta. Ang pagbabagong ito ay itinuturing ng mga biblical geologists bilang isa sa mga pinakadramatikong reset ng kalikasan sa buong kasaysayan ng tao. Ayon sa mga pag-aaral, ang matinding pressure at galaw ng tubig ay maaring nagdulot ng massive tectonic shifts. Ibig sabihin, gumalaw at nagbanggaan ang mga plates ng mundo. Mula rito, nabuo ang mga bagong mountain ranges, deep ocean trenches, at iba't ibang anyong lupa na nakikita pa rin natin hanggang ngayon. Posibleng dito rin nagsimula ang mga continental drifts kung saan unti-unting naghiwalay ang malalaking bahagi ng lupa at naging iba't ibang kontinente. Malaki rin ang epekto ng baha sa atmosphere. Ang matinding pagbugso ng singaw at ulan sa loob ng 40 araw at gabi ay maaaring nagdulot ng abrupt climate change. Ayon sa ilang siyentipiko, pagkatapos ng baha ay bumaba ang average global temperature kaya't nagsimula ang tinatawag na mini ice age, panahon kung saan mas lumamig ang klima at bumaba ang antas ng dagat. Ito ang posibleng dahilan kung bakit naging mas mahirap ang pagtatanim at pamumuhay ng mga unang henerasyon matapos ang baha. Sa mga halaman at hayop naman, ang pagbabagong ito sa klima at topografiya ay nagresulta sa mass migration at spesyasyon, mabilis na pag-angkop at pagdami ng iba't ibang uri ng nilalang. Ang mga hayop na nakasama ni Noah sa arka ay unti-unting kumalat sa mga bagong lupa
At mula roon ay nabuo ang napakaraming species na mayroon tayo ngayon. Ang mga halaman naman ay muling tumubo mula sa mga butil ng binhi at putol na sanga na inanod ng tubig, simbolo ng panibagong simula para sa kalikasan. Ngunit higit sa lahat, ang baha ay nag-iwan ng malalim na pagbabago sa tao mismo. Dahil nasaksihan nila kung gaano kadaling mawala ang lahat, nagsimula ang bagong takot, paggalang at pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Simula noon, halos bawat kultura sa iba't ibang panig ng mundo ay nagkaroon ng sariling bersyon ng kwento ng baha. Patunay kung gaano kalawak ang epekto nito, hindi lang sa kapaligiran kundi sa kamalayan ng buong sangkatauhan.